So ayan na, ito na yung wash sa washing machine. Itong timer niya, 3 wires timer yung ginamit ko. 3 wires lang. Ito naman, spinner. Yan, sa dryer natin. Dryer lang itong ginamit kong spinner din, timer. Tapos dryer din na timer ito. Yan. Ito same lang itong dalawang to. Baba. Dahil dyan makikita yung spinner. Tinatawag natin yung dryer, paano siya pag yan, so bunutin ko lang muna. So isang magandang araw sa inyong lahat mga newbie, yan mga ka-DIY. So maraming salamat sa pagsuporta nyo at sa pag-subscribe nyo rin sa channel ko. Yan. So meron tayo ngayong panibagong repair, itong automatic dryer, yan. Automatic washing machine, yan, ito siya. Yan. Yung problema pa nito, ayaw nang bilahan ng board ng may-ari. Yan. So, mahal daw yung board na So, gawin natin, convert na lang natin to sa manual. Yan, sa timer type. Yan, to. So, top load ito. Yan. At matagal na po siyang na-stock. Yan. So, linisin ko lang muna ito. Yan. Yan. So, matagal siyang na-stock. May higit siyang taon. Yan. So ayaw na nilang bumili ng board dahil medyo may kamahalan daw. Sabi niya kung kaya daw po i-convert. So i-convert natin to from digital to timer type. Yan. So timer yung gagamitin natin lahat. At mamaya ipapaliwanag ko kung bakit timer yung gagamitin natin. Yan. So ipapaliwanag ko yung mamaya. So bago sa bukas nito, bago sa pag-repair, meron ako hinahandang board doon sa likod. Yan. Doon muna tayo bago dito para i-explain ko doon. At bago sa pagpunta natin dito sa pag-repair. Yan. Para mas malinaw sa inyo. So simulan na natin to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na ako. Yan. Maraming salamat. At mag-ingat ka. So simulan na natin to. Yan. So ito po siya isang Aero Dry. Yan. AG. Yan. So automatic top load. Yan. Washing machine. So ito pa yung itsura niya. Yan. Dami ng niya. Ang dumi. Yan. So linisin na natin to. Linisin na natin to. Para try natin na buuhin uli. Yan. So bago natin buuhin ito. So doon muna tayo sa board sa board na inanda ko para sa inyo. Para pag-aralan muna ito. Bago natin buksan, pag-aralan muna natin doon sa board. Yan. So punta na tayo doon. So ito guys, so pasensyahan niyo yung drawing ko Yan. So kailangan ito yung makikita natin sa ilalim. Itong drain motor makikita natin. Ito yung motor, ito yung pinaka motor natin. Yan. So ito yan. Tapos ito yung dryer, yung pinaka tab niya. Ilagayan ng damit sa loob, ito yon. So pasensyahan niyo na yung drawing ko. Yan. Ito naman yung pulsator, yung umiikot sa gitna. Ito yung parang LC. Yan. Sa ilalim yan, ito yung clutch. Natawag na clutch, yan. So, paano nga ba ang function sa ilalim? Kung paano siya i-set up sa ilalim. So, kailangan gumana itong drain motor. Itong drain motor na ito yung humihila. Humihila yan dahil kailangan niya na mag-drain. Kailangan niya ng drain ito. Pasok dito ang tubig, pasok tubig, hilahin ng drain motor, labas ang tubig dito. Yan. So, kailangan mapagana ang drain motor. Kapag gumana ang drain motor, ibig sabihin, meron yan ditong parang ayan, parang ganito na kasama yung kapag humila yung drain, ibig sabihin, yung clutch na yon gagana rin yon, okay? Yung clutch na yon gagana yon para mapagana yung dryer na ito. Yan, para mapagana niya ito. Ang dryer, yung umikot itong umikot na parang tab. Kailangan mapagana yon. Kailangan gumagana rin ito, ang drain motor. Kasi hindi magagamit hindi magagamit itong dryer. Itong dryer kasi ito. Yan, dryer. Itong dryer niya hindi mapagana kapag sira ang drain motor. Kasi dito nagdedepende kay drain motor kung paano mapagana itong dryer niya, itong pinakatab. Yung malaking drum, yung drum niya. Ito yun. Silalim na yung clutch, yan. Tapos yung dryer nga pala, ito yung dryer niya. Yan, dryer. Iba yung dryer sa spinner. Yung spinner naman, ito yung motor. Yung motor, spin.
Spin. Yan. Laging tandaan. Ang motor, yun ang spin. Yun din yung motor ng wash. Iisa lang. Spin at saka wash ay iisa. Tapos yung dryer, ito, yung dryer niya, hindi po yun ano, tab po yung dryer na tinatawag. Dryer. Tab po yung tab. Itong pulsator sa gitna, ito yung wash. Yan. Ito yung umiikot sa gitna. Tapos ilalim niyan yung clutch. Yan. Kailangan gumana muna ito. Kailangan mahugot niya ito. Mahugot niya ito. Uhugot din ito. Ito rin kakagat din itong clutch niya. Ito sa loob. Sa ilalim ng pulsator. Sa ilalim. Yan. Ito yung clutch niya. So hindi yung ganong ano yung drawing natin. Ito yung clutch. Kapag hinugot ng drain motor, gagana ito. So mamaya papakita natin doon sa actual. Yan. So dito muna tayo. Yan. Kung sakaling sira ito, ang drain motor, ibig sabihin lang, mapapagana pa rin yung wash. Kung gumana yung washing machine, yung pulsator sa gitna, yung naglalaba, yung umikot, yung parang ilis kung mapagana mo man yun, at sira ito, ang drain motor, ibig sabihin lang, apektado pa rin yung paglalaba mo. Kasi hindi siya makapag-drain. Yan. Hindi siya makapag-drain. Mapagana mo ito, pero hindi ka makapag-drain. Okay? Yan. Apektado rin yung dryer mo. Apektado itong dryer kapag sira ang drain motor. Yan. Kasi kapag humila ito, yung clutch hihilahin niya rin or itutulak yung clutch para gumana rin itong dryer niya. Yan. Ito 'yon. So para lang ito sa mga ang supply kasi ng drain motor ay 220 volt, walang pinakaiba. Kahit isaksak mo yan doon sa mismong saksakan, ang dalawang to. Yan, ang dalawang output niya, input niya. Yan. Kahit isaksak mo yan sa 220 volts natin, mapapagana mo pa rin yan. Yan, kasi yun talaga ang supply nun. Yan. So, liba na lang dito kung 110 yung ating 110 yung ating dryer, yan. 110 volts yan. Pag mga 110 kasi, mga Japan yan, ng mga washing machine na na-import dito sa Pilipinas, kailangan kapag magko-convert, 110 din yung gagamitin. Huwag isaksak sa 220 volts kasi ang 220 volts, ito yung supply natin dito sa Pilipinas at ito naman yung 110, yung supply naman ng Japan. Yan. So, pag makakita kayo ng mga i-convert yung mga washing machine, so, aalamin nyo muna kung 220 volts or 110 siya. Ayan. Para safety yung paggamit nyo. Yan, pagsaksak nyo. Yan. Kung 110 naman, gumamit kayo ng 220 to 110 na transformer. Yan. So, ang motor ng ating kalimitan dito, ang motor ng mga top load, yung sa bukasan sa taas, top load, kalimitan ng motor nun, hindi siya brushless. Ano pa siya? Brushless pala siya. Wala siyang carbon. Kasi ibang motor mayroong carbon. Itong ating gagawin ngayon ay walang carbon. So, wala rin siyang pinagkaiba sa mga single type na mga washing machine. Sa mga twin tab na mga washing machine, wala siyang pinagkaiba yung motor na gagamitin natin. Ayan. So, yun naman talaga ang kalimitan dito sa atin. So dun sa mga washing machine din na mga tawag nito, yung mga laundry type, yung sa front load sa harapan, yung may parang bilog sa harapan, yun yung mga washing machine na meron siyang yung motor niya, meron siyang carbon brush. Yan, meron siyang carbon brush sa gilid. Yan, parang ganito motor, meron siyang carbon brush sa gilid. Yung ating gagawin natin ngayon, so wala 'yon. Para siyang ordinary lang. So yun ang marami dito sa atin sa Pilipinas. So start na tayo doon sa pagbuo ng ating automatic top load washing machine. So start na natin to. So ito nga pala yung carbon type na sinasabi ko. Yan, yung motor nito, ito yung front load na tinatawag. Yan. Yung motor nito, ito yung may brush. Yung may brush motor. Yan, ito yung may brush motor. Yung ating i-convert ngayon, wala yon. Ito yung front load sa yung bilog niya sa harapan, yung bukasan dito. Yan, ito yung front load. Yung i-convert natin, yun yung brushless. Yan, brushless. Yan. Ito kasi parang pareho rin sa mga barina, yung mga motor nito. Yan, para pareho sa barina yung mga motor nila. Kasi meron siyang carbon. Sa madaling salita, para siyang barina din na mayroong carbon, na pinapalitan ng carbon. Ganito rin yun. Pinapalitan ito ng carbon. So, doon muna tayo sa isa. Yan.
So yan oh, pinatumba ko na yung washing machine natin. Ayan, pinatumba ko na. Ito yung takip niya. Yan, kailangan patumbahin muna yung washing machine para makita doon sa ilalim yung ating motor at saka yung pag-test natin doon tayo sa ilalim titira. Yan. Ito yung itsura niya pag naka-ano. So yan. So medyo marumi pa siya, pasensyahan nyo na kasi marumi. So dito sa ilalim niya merong cover. So may mga screw yan dito, buksan nyo na lang. Binuksan ko na siya para mabilis lang. Tapos dito sa likuran niya, ayan, binuksan ko na rin yung likuran. So ayun yung diagram, ito yung likuran niya. Yung diagram, ito yung pinakalikod niya. Ito yung likod, ito yung pinaka sa ilalim niya. Ayan, dito tayo magte-test lahat. So bago natin lagyan ng connection, bago natin lagyan ng timer, check muna natin lahat. Yan. Para sa pagbili ng pyesa natin, alam natin kung ilang timer yung gagamitin natin. Yan. O ilang switch yung gagamitin natin. So yan. Ito yung drain motor na sinasabi ko kanina. Yan. Ito yung drain motor, ito yung cap, ito yung drain. Lumalabas dito yung tubig. So kinuha ko na yung hose muna para hindi sagabal. Dito lumalabas yung tubig, dito nagde-drain. So ito yung hose na yan. Yan, ito yung hose na yan, dito yan nakalagay. Dito yan nakalagay yan. Kinuha ko lang para hindi sagabal tingnan, para makapagturo tayo na mabuti. Dito sa ilalim niyan, sa drain motor, ito yung 220 volts na sinasabi ko kanina. May dalawang wire yan ito. Blue at saka gray. Yan. Ito yan ang output niya. Dito siya lumabas. Yan. So ilalagay ko to lahat mga wire doon sa likod para doon tayo mag-assemble sa likod. Pinakita ko lang dito yung mga parts muna. So itetest natin to muna. Itong kanyang kapasitor. Ayan yung parang battery. Yan yung kapasitor niya. So meron akong tutorial dito. Pero check muna natin kung good pa. Kasi maaaring kung sira dito, maaaring makabili tayo ng pyesa muna, no? So dito tayo sa kapasitor. So ang kapasitor kasi niyan, dalawa lang naman sila diyan. Yan, dalawang red yan, dalawang red. So ibig sabihin dito yung lumabas. Yan, dalawang red. So hugutin nyo na lang to. Hanapin nyo, hugutin nyo para mahugot ito, para makita nyo kung saan yung gumagalaw. So ito yung output niyan. Ayan. Dalawang red. So test natin. Magmula sa 0 sa off. Pitin lang muna sa capacitance. Ayan, capacitance yan. Yan, so millivolts, ohms, select, diode, NF, nanofarad. So check natin to kung good. Hindi ako gumamit ng test probe. Itong alligator clip yung nilagay ko para makaipit tayo, makita natin kung good pa yung kondisyon ng kapasitor. Kapasitor muna tayo. Try natin na kung okay yung kapasitor. So 13 UF ito. Yan. 13 UF. Yan. Yan, yung dalawang pula, ito yung output niya. So naging UF siya, ibig sabihin 12 UF. So 13 ito eh. 13. So 12 UF lang. So 12.7. Ibig sabihin ang run off na yung 7 na yan para maging 13 dito. 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Ibig sabihin maging 13 ito. So ibig sabihin buo yun. Kapasitor niya, buo yun. So okay na yan. Ilalagay ko yun doon sa likod mamaya. Lahat doon tayo mag-wiring sa likod kasi hindi pwede mag-wiring dito. Doon tayo palabas mamaya. Tapos ito naman, ibig sabihin, tapos itong dalawang pula, iwalay na natin dalawang pula na yon. Ito naman, ang drain motor. Yan, drain motor. Paano ba bang mag-test ng drain motor na ito? Kapag sira yung drain motor, ibig sabihin, hindi makakahila ito. Umuugong lang yung motor, or minsan walang ugong ito, hindi makapaghila kasi hihilahin niya ito. Hilahin niya ito. Yan, hilahin niya itong parang para makapag-drain siya dito. Yan, ito. Ito yung sinasabi kong clutch. Ito. Ito lang. Ito yung sinasabi kong clutch. Yan. Kailangan hilahin muna ng drain motor. Itong tali na ito, cable na ito. So kapag hinila niya yan, ibig sabihin kakagat na ito, clutch na ito. Kung hindi kumagat, ibig sabihin sira yung preno sa loob. May preno yan doon sa loob, parang motor. Parang parang sa drum brake 'yon. 'Yon. Yung parang niya, drum brake 'yon sa motor. Sa mga sasakyan nating motor. Ito rin 'yan para sa loob din 'yan. Meron yan dong preno sa loob. Yan. Ang nagpapagana noon para magpreno, para sumabay ito.
Yan, para pag hinila niya ito, kakagat 'yon, kakagat ito. Kakagat, sasama itong drum doon sa loob, yung parang ka-dryer. Yan, para mapaikot niya yung dryer sa loob. Yung kanina yung dryer, yung pinaka-tab niya doon sa loob. Ito, kailangan mahila ito. Ito yung connection niya, ito. Hihilahin niya ito. Ganito. Yan, hihilahin niya yan. Kakagat ito dito sa loob. So, ititest muna natin to. Itong ano niya, brake, itong ano niya, drain motor. So paano mag-test nito? Irekta mo yung sa 220 volts. Sasaksakan mismo natin maliban sa mga 110 na mga ganito, 110. So 110 din yung mga ano niyan, mga pyesa. So kailangan ng conversion yon. So dito 220 volts ito atin. 220 volts. So ibig sabihin yan, blue at saka white, white ba o gray. Ito yung output niyan. Yan. So meaning lalagyan natin to ng saksakan. Tapos isaksak natin doon sa mismong outlet dito, sa ating outlet mismo. Yan. So kuha lang muna ako ng saksakan. So yan, kumuha na ako ng isang saksakan na muna. Yung original na saksakan, wag muna natin saksakan yun kasi mas maganda ito, mas malinaw. Ayan. So i-convert nyo, ano niya lang, ilagay sa magandang posisyon kapag yung original na itong saksakan niya dito. Dito nakalagay sa likod. Mamaya i-explain ko yon. So i-connect lang muna itong dalawang pirasong tong wire, itong blue at saka ito, yung lumabas niya na wire, ito yung pinaka-output niya, yan. So dugtungin lang muna natin yan. Kung hindi humila ito, kung hindi humila, ibig sabihin sira ito. Yan. Kailangan test muna lahat ng parts bago bumili ng pyesa. So yan. So hindi ko muna nilagyan ng tape. Demo ito, demo lang naman ito. So ako lang naman yung makakurente dito. Yan. So kapag gumawa kayo, lagyan nyo ng tape muna. Ito kasi mabilisan para madali lang yung pagturo. Yan. So saksak ko to sa ating 220 volts. Dito sa outlet mismo. Irekta natin yan. Sa 220 lang ito sa 220 volts lang ito. Kasi 220 volts yung sa Pilipinas dito sa atin. Kasi pag 110 to, meaning sabog to. Puputok ito kapag 110 yung ating washing machine. Yung mga imported na mga washing machine, pag sinaksak mo ito direkta, ibig sabihin putok ito. Kapag 110 yung gamitin din na saksakan, gumamit ng transformer na 220 to 110. Yan. So saksak ko na. Ayun, humila siya. Kita nyo, humila yon. Yun. So ulitin natin. Ayun, humila siya, di ba? Ayun. Yan, meaning yan, pag hindi bumalik, ibig sabihin God. Kapag bumalik yan, ibig sabihin, or kapag hindi humila ito, ibig sabihin, sira ito. Yan. So humila siya, steady yung hila niya habang nakasaksak siya. So bunutin ko. Yun, binunot ko, bumalik siya. Yan, so ulitin natin ulit. Ayun, tingnan mabuti. Ayun, humila siya. Yan. Meaning yan, hinihila niya ito para makapaglabas ng tubig dito. Yan. Hanggang hindi namamatayan, hanggang hindi nabubunot, hindi mamamatayan. Mamaya timer yung gagamitin ko dyan para mamatay siya. Para mamaya explain ko. Yon, binunot ko, bumalik. Ibig sabihin, God ito. So, may chance na magagamit yung spinner mo o yung dryer. May chance kasi gumana ito. May chance na gumana ito. Itong doon mo mamaya makikita sa pagtesting mamaya sa spinner. Kung dahil sa gumana ito, 90% nagagana yung spinner. Okay? So, good na yan. So, sa motor muna tayo dito. Sa mismong niya. Ito motor. Motor ito ng washing. Yan. Ang motor ng washing na ito yung brushless na tinatawag. Wala siyang carbon. Hindi kagaya doon sa kanina na mayroong carbon. Doon sa harapan yung bukasan. Ito top load ito, kaya wala itong brush. Yan. So meron siyang out, ayan. Saan ba 'yon? Ito. Tapos na itong dalawang to Ito naman sa motor. So may video na ako dito para kung paano mag-test. Gamitin niyo yung triangle na tinuro ko.
So, gamitin nyo yung triangle na tinuro ko. Makukuha nyo yung ano nito, yung kung paano mag-test. Ito. Pero sa madalian lang, dito tayo. Sa madalian, sa times 10. Times 10. Madalian, turo lang to. Times 10. 0. Kunin yung mataas na reading. Hanapin dito yung mataas na reading. Yun, 2.5. Ibig sabihin, 2.5. 2.5. Ibig sabihin yan, pag 2.5, 2.5, ibig sabihin, yan ang 5. Kailangan maka-reading tayo dito ng 5. Kukunin yung mataas na reading. Ayun. Ayun, naging 5 siya. Ibig sabihin, so ayan. So naka-read tayo dito. Sa part ng motor ito ha, naka-read tayo ng 2.5, 2.5. So ibig sabihin, pag pinagsama mo yon, pag sinagsama mo itong dalawa, magiging 5 yon. So, sa madaling salita, hahanapin mo yung mataas na reading. Ibig sabihin, sa motor sa motor, dito sa motor nating washing machine, hahanapin mo lang yung mataas na reading. Tapos, yun na yung magiging capacitor mo. Yun. Sa settings ng times 10 yun. Yung kanina. Tapos, ito lang, madalian na to. Ito na yung common kanina. Ito yung dalawang capacitor. Yan. Sa motor ito na part. Yung mismong capacitor, ito yung dalawang starting at running. Yan, starting and running. Running or starting dito sa dalawa to. Sa part ng ito, sa part ng capacitor, itong dalawang pula na to, sa part nito, kunin mo yung dalawang yan. Ito. Yan, kunin mo yung dalawang yan. Ilagay mo rin dito sa dalawa, sa mataas na to na reading kanina yung 5. Dito mo yung ilagay yan. Tag-isa sila dyan, dalawa. Yan. Tandaan. Tandaan ito. Pareho rin ito sa pag-set up. Yan. Yan, tag-isa sila ang dalawa. Dito yan. Isa. At dito rin isa. Yan. Tag-isa sila. Kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Yan. Sunod natin gagawin, ilo-locate natin yung 100% na yung nabuo motor kanina sa pag-reading. Wala yung ibang tanong. Buo na yon. Yan. So ano natin na higpit natin dalawa. Itong common naman na motor, itong babayaan mo natin yan. Itong common na motor, yan itong motor. Ito yung magdidesisyon. Yan, ito yung magdidesisyon. Hahanapin niya dito yung spinner para makuha yung spinner nito, ay yung dryer, yung pag-ikot do sa drum sa loob, para makuha yung dryer, yung pinaka-spinner niya, dryer. Ito yung spinner, yung motor. Ito yung motor spinner, ito yung dryer dito sa loob, yung tab, yung drum. Dito siya malolocate, yan. Kailangan ang ikot paibaba pag ganun. Pag ganito yung ikot, yan, hanapin mo yung pababang paikot. Yan, para hindi ka na mahirapan mamaya doon pagpatayo natin. Hanapin mo itong ikot ng paibaba, ito yung pababa. So paano mahanap? Dito yan mamaya, dito sa dalawang to. So ang common na ito, lagyan mo ng isa sa ito sa may plug dito. Yan. Line 1. Plug line 1. Hanapin yung spin. Yung spin lang muna yung dryer. Yan, yung dryer, ang pinaka-dryer niya. Yan. Yan. Ibig sabihin yan na. Ito na yung ano niya, dryer. Ito na yung common ng motor, pumunta dito sa isa. Dito. Sa line 1. Yan. So mukhang uulan. So yan. Nilagay ko dito sa isa. So hindi ko muna nilagyan kasi ako lang naman dito. So alam ko naman yan. Ngayon, yan. So yung dalawang yan. Yan. Ito yung saksaka na. Tandaan. Yung line 1 pumunta dito. Yung line 2 ito. Ito. Papaandarin ko tong motor, hahanapin ko yung ikot na pababa, ito. Itong ikot na pababa dito sa dalawang capacitor nito. Yung line 1 dito sa motor pumunta. Tandaan sa motor. Itong line 2 niya sa saksakan, line 2. Ididikit mo lang yan dito sa dalawa. Yan dito sa capacitor. Ididikit mo, hahanapin para ma-locate mo lang yung ikot pababa, ito. Itong locate, yan ma-locate yung paikot pababa. Dahil dyan makikita yung spinner. Tinatawag natin
yung dryer, paano siya paganahin. Kailangan umikot pag ganun. Pag ganun naman ikot, ibig sabihin hindi yan. So, try natin. Try natin. So, saksak ko na. So, yan, wala mo lang tape to kasi gusto ko makita nyo. Yan. So, try natin. Yon, di ba? Dikit ko tong kulay brown na to dito sa isa. Yon. So, ibig sabihin, ang ikot na yon papunta rito. Ito naman yung pataas, isa. Yon. 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 Ibig sabihin, pataas yon. Hindi yon. Ito yon, pababa. Dapat pababa. Ito. Yan, kung kayo mag-practice, kung kayo magganito, lagyan nyo ng tape para sigurado. Ha? Lagyan nyo ng tape. Yan. Hinahanap ko lang dito yung ikot pababa. So ito na yon, itong yellow. Ito yung ibig sabihin, umikot siya pa ibaba. Ibig sabihin, bunutin ko lang muna. Ibig sabihin, dito siya, dito sa yellow, dito, sa may yellow na to. Dito siya. Ito. Yan. Kasi dito sa kabila, ito yung paitaas. Yan o. Yan. Ito. Ito. Yan, idikit ko tong wire. Yan yung pataas. Hindi yan yung spinner. Hindi yan yung dryer. Ito yung dryer oh. Yellow. Yan, yung ikot pababa. So tandaan ko 'yon. 'Yon ang tatandaan natin. Subunutin na natin 'to. So meaning, ito yung ikot pa baba. Itong dryer ito. Umikot sa baba para makuha lang yung spinner, yung dryer natin, yung dryer, pinaka-dryer. Lagyan natin ng tanda yan, bibilugan natin yan dito. Yan na yung ano mo. Yan na yung magiging ano mo, spinner mamaya. So yan, nakadikit na yung dalawang yan. So, paluksuhin natin yan doon sa ano. Itong natira na ito, sa drain, may sarili yang mundo. May sarili yan, ibig sabihin, para rin itong parang supply lang ito ng ilaw na pag kinaksak mo iilaw. Yun lang yun ito. Irerekta natin ito sa saksakan, gagamitan natin ng timer sa taas. Yan. So dito natin ipo-form sa likod. Yan, doon tayo maglilinya. Yan, doon tayo magla-line. Sa labas tayo mag-line, huwag tayo mag-line sa loob. Sa labas tayo mag-line para makita yung diagram kung paano siya gawin. Okay, startan natin doon sa likod. So ito na guys, yung aking setup. Yan. 3 timer yan. Ito, timer na sa timer sa washing machine. Ito, timer ng spinner. Timer ng spinner. Yan. So, sa part muna ng washing machine sa timer, ibig sabihin lang, sa timer na ito, para lang ito sa washing machine. Ito, para lang ito sa dryer. Ito, para lang ito sa drain motor. Yan. Kasi kapag switch ang gagamitin ko dito sa drain motor, at switch din dito gagamitin ko, ibig sabihin, kapag makalimutan mo yon, pag makalimutan mong i-off yon, na naka-on palagi itong drain motor, nakalimutan mo palang i-off dito sa switch, automatically sira yung ano mo, sira yung drain motor mo kasi magdamag siya naka-on, nakalimutan mong i-off ito. So ang nilagay ko ay timer para in case makalimutan mo yung drain motor, makalimutan mong patayin, automatic siyang mag-off. Yun. At ito yung toggle switch na nilalagay dito na pwedeng ipalit dito sa dalawa, sa spinner at saka sa drain. Mga ganito toggle switch, baka mag-grounded ka pa nito kasi kapag maglalaba ka, kung pipihitin mo pa ito, may basa pa yung kamay mo, dadalo yung tubig dito. Dadalo yung tubig dito. Ibig sabihin baka mag-ground ka pa o baka ano pa yung ikot ng motor, baka hindi siya magtugma sa ikot ng motor kasi umaagaw yung kanilang mga linya dahil dito sa toggle switch. So yan. So umuulan. So ayan na. Ito na yung wash sa washing machine. Itong timer niya, 3 wires timer yung ginamit ko. 3 wires lang. Ito naman spinner. Yan, sa dryer natin. Dryer lang itong ginamit kong spinner din, timer. Tapos dryer din na timer ito. Yan. Ito same lang itong dalawang to. Si drain motor kasi may sariling mundo. Kasi nilagyan ko siya ng sariling hindi ko gumamit ng toggle switch. Yan. Para automatic siyang mag-off. Mamaya ipapakita natin sa sa pag-andar na. Tapos itong itong water inlet valve. So
kunin na lang natin to, sirain natin tong ano niya doon sa loob para hose lang ilagay natin. Pero kung buo naman ito, eh walang problema, pwede tayong gumamit rin ng timer na ganito para dito. So wala akong bakanting timer na isa. Pwede kasi ito kapag buo, gamitan ng timer din dito para ang lahat, para apat sila dito, apat na ganito. So sira na, so wala akong timer. So dito ko lang lagay yung hose. Yan. Maging automatic rin sana ito kung meron pa akong isang timer na ganito. So lagyan ko sana ng timer para lahat sila automatic, parang automatic din. So sa sunod ko na lang ilalagay yon. So yan. So doon tayo sa mga koneksyon niya. Tandaan, so para sa washing machine, para sa dryer, para sa drain motor. Itong drain motor masarili itong mundo. Mamaya doon tayo sa likod. So yan. So hindi ko pa nalinis ng mabuti yan. Kasi umulan, malakas yung ulan. Medyo hapon na rin at madali natin na pag-vlog yan. So doon sa itaas, ito na yun siya. Ito na yung drain motor. Drain, yan na siyang drain. Ito naman yung dryer. Ito naman yung sa washing machine. Yan. Drain motor, ito yung drain motor. Yung may sariling mundo. Motor. Yan. Ito siya. Ito sa taas kanina, sa drain. Yan. So pwesto ko lang muna. Drain motor, may sariling mundo. Ito, may sariling connection. Dryer, wash. Sa wash, 3 wires yung ginamit ko ganito. Yan, para madali nyo maintindihan. Yan, 3 wires yung ginamit ko. Yan. So dito na tayo sa connection. So ito na, wash, dryer, drain. So pababa yan. Andito yung mga connection yan. Yan. Sa washing machine ito. Ito sa dryer. Sa drain motor may sariling mundo. Yan. Tandaan nyo, ang drain motor may sariling mundo yan or may sariling connection. May sarili yung kung saan siya ilalagay. Yan. Tali muna natin. Yan. Ang first connection natin, dahil ito yung saksakan yung original, para makita talaga dito tayo. Yan, ito. Tandaan, yung dalawang kapasitor kanina ito. Yung dalawang pinagsama, ito yung spinner na, yung umiikot pababa, ito na yon, yung binuhol natin kanina, ito yon. So ayusin ko lang yan para pakita lang natin na ganitong position. Yan. Ito yung common ng motor kanina. Yan. Irekta natin dito sa mismong saksakan niya. Yan. Kapag narekta na, ang sunod na gagawin, ito, mapupunta ito sa spinner muna. Ito. Sa dryer. Dryer muna, yung dryer. Dryer muna. Mapupunta itong dryer. Unahin mo ito yung spinner, yung spin, yung dryer niya. Kunin mo natin to, dryer. Yan. Yung dryer na ito, ang connection nito dito. Yan. Yan. Magmula doon sa timer ng dryer, yan, ito na. Yan, ito na sila dalawa. Pumunta dito sa isang saksakan. Dryer muna yung unang setup natin. Yan, dryer. Tapos yung isa nito, itong kulay blue, galing yun doon sa timer sa itaas. Pupunta yan dito. Sa binuhol natin kanina, ito. Yung ikot pababa, dito natin ilagay yan. Ayan. So, alam na natin dyan, yan na yung, ito na yung niya. Ito na yan siya. Itong itong gray na to at saka itong blue. Ito yan. Sa dryer. Tandaan, dryer. Dryer. Yun, ganitong connection yan. Yan. Yung binuhol natin, ito, yung binuhol, yung isa nun, yung isa papunta dito sa saksakan. At yung ng motor, yung common ng motor, dito yung papunta. Direkta saksakan. So, okay na yung ating dryer. Sunod natin yung washing machine. Ito. Yung washing machine. Yung common brown. Yung dalawang kapasitor nito palagi magkasama to. Sabi ko sa vlog ko. Magkasama talaga itong kapasitor. Ito yan.
Ito yan, kulay na yan. Ito yan sila. Itong dalawang yellow at saka pula. Ito yung kapasitor. Ito. Yellow at pula. Yung brown yung common. So, ibig sabihin, ang yellow at pula na ito. Sa washing na ito, sa wash na ito, sa wash. Itong yellow at saka red. Dito yan sa magkabilaan. Dito. Dito. Yung dalawang kapasitor. Yan. Dito na yan. Kasama na yan dyan. Magkabilaan lang. Yan. Ito yung sa washing ha. Ito yung sa washing. Ito yung tatlong to. Yung isang kapasitor dito. Yung ito naman para ito sa kapasitor. Para lang kayo nag-set up ng isang ng isang single na washing machine. Yan. Papunta rin yan dito sa kabila dito. Para mabuo yung washing. Yung forward and reverse. Yan. So, naikabit na yung dalawang kapasitor. Ito, pupunta ito sa common. So, mapupunta ito sa dito, sa kabilang common din, dito. Sa line 2. Ito yung gagawin din line 1. Papunta yan doon sa motor eh. Papunta yan doon sa motor ng washing machine. Ito, kabila. Sasaksakan ito. Yung kabila naman, ito yung lalagyan natin. Solo lang yan dyan, solo. Solo lang muna yan dyan, solo. Ang itong motor na to, solo yan dyan. Solo sa isang lalagayan. Dito yan sa kabila. Yan. Basta yung common na motor, solo yan. Dito yan ang itatap. Yung common ng common ng timer. Dito. Yung brown. Ito. Yan. Ito na yung connection niya. Bale dito yan. Ito yung brown na to. Pumunta ito dito. Yan. Pumunta na yan dyan. Yan. Kasi yung dalawang ito, itong dalawang itong pula at saka yellow, doon yan sa kabila dito kanina. Nilagay natin sa kabilaan. Yan. Yan na muna ang set up muna natin yan. Yan. Habang hindi man nakakabit itong yung may sariling mundo natin, yung drain motor, hindi pa nakakabit ito. Hindi pa natin nakakabit ito. Ito yung pinakahuli natin para hindi tayo malito sa pagkabit. Yan. Okay na yan. Gagana na yan lahat. Yan. Yan ang mag-i-set up niyan. Common timer ng wash. At common timer din ng isang pirasong papuntang sa dryer. Yan kanina. Huwag niyo kalimutan basta yung kanina yung tinuro ko. Masusunod ito. Itong na naman ito. Itong ating drain motor. Yan. Sa drain motor naman na supply. So yan, dalawa. Drain motor. Ito kaya sa taas yan. Drain motor. Dito yan. Saan yung drain kanina? Ito. Ito kanina yung drain. Yan. Yan, ito yung common ng drain. Kapag sinaksak natin itong dalawa, 'di ba, huhugot 'yun mamaya, maghuhugot siya o hihila siya. Ito na 'yon. Kapag nirekta natin dito sa dalawa, sa line 1 at saka sa line 2. So ang isa niyan, kapag sinaksak natin dito 'yan, kapag dinikit natin dito at saka dito, sa saksakan niya, 'yan. Pag dinikit natin, hihila 'yan. So kailangan mamatay siya. So kailangan ilagay ko muna dito yung isa. Yan. Ilagay ko muna yung isa dito. So dapat nakaganyan yan. 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 Tandaan, ang line 1, itong saksakan ito ang line 1 at saka line 2. At itong drain motor, kailangan nakaganito yan, nakalagay dito. Yan. So, ilagay ko muna yung isa. Ilagay ko muna yung isa ito. Bitawan mo lang muna ito. Kabit sa line 1 at saka sa line 2. Yan, line 1 at saka line 2. Yan, dapat yan aandar na yan. So kailangan kong mamatay, kailangan kong i-split silang dalawa. Ito. Kailangan ko yung i-split, kunin ko yan. Ikabit yung isa, ito. Itong timer na to. Timer ito ng drain motor. Kabit ko dito. Kinabit ko na. So dapat dito yan.
ang yelo. Yan. So instead na ito dito sa saksakan mismo, pinutol ko ay ang yung kalalabasan yung timer. Ganito. Yan. Dito yan. Yan. So umakyat lang dito sa taas, babalik na yan dito sa baba para maputo lang. Yan. Tandaan ganito. Yan, tandaan palagi. Yan. Yan, kailangan dito yan. Yan. So tanggalin ko muna. Instead na dito sa kabilang saksakan, yan, saksakan yan. Instead na dito siya. So pinutol ko pinutol ko dito. Instead na yung drain motor nitong dalawang to, puti at saka itong gray at saka blue, instead na dito yan sa dalawa, dito sa kabilang saksakan sa line 1 at saka line 2. So dapat ganito yan. So pinutol, wag mo nang kabit. Ganito yan, yan. Yan, para nagkabit na kayo ng ilaw. Yan dito. Ito packet na ito ng timer doon sa taas. Timer na ito doon sa taas. So ikabit yan dito. Yan. Tapos yung isa, ito dito yan mismo. Dito yan mismo. So yan. Yan. So dapat nasundan nyo guys. Yan. Yan. Kahit medyo magulo man, importante na ikabit natin ng step by step. Yan. Yan na siya. Good na yan. Paandarin natin yan. So lagyan ko muna ng tape. Temporary tape lang muna. Saan yung tape ko? So temporary tape lang muna. So lagyan natin ng tape muna yan. Paandarin natin. Demo lang naman ito. Importante wag lang mag short. Hindi lang magkaroon ng shorted. Dito ko pinadaan sa labas para makikitang-kita nyo. Yan. Yan. Tape lang muna natin. Hindi na kayo magkakamali dito guys. Sundan nyo lang yung video. Yung ano natin, tutorial. Yan. Yan. Tapos ito, baka matamaan ng makina. So itong kulay green na to, groundings to dito yan, sa groundings. Dito yan sa groundings. Ito yung grounding na motor. So itali ko lang muna dito para hindi maabot ng LSC. Itong LSC para hindi maabot yung wire. So talian ko dito kasi may butas siya dito. So dapat dito yan. Lagi naka-safety palagi yung wire kapag merong naka-safety palagi. Yan, talian lang. So balutan na natin ito mamaya dito para importante yung mapagana ulit natin. So natalian ko na. So dito yan. Yung timer ng drain motor, dryer at saka wash. So yan. So ayan guys So tingnan natin sa ilalim to. Pwede rin kayo maglagay dito ng mga timer dito sa harapan. Yan, dito sa harapan niya pwede kayo maglagay dito. So ito kasi meron ditong yan. Dito kasi mas magandang yan. Tingnan niyo mabuti. Yan, dalawang nuts. Yan. So wala akong tagahawak. Yan. Isang nut sa itaas, tainga ng timer at saka isang nut. Yan. Maghanap lang kayo ng ganito, nakasya yung tainga, yung butas ng timer. Maghanap kayo sa hardware, marami hardware. Yan. So yan, dalawa sila. Yan, dalawa. Dalawang wire yan. Dalawang wire dito. Tatlo yung timer. Yan sa wash. Yan. So ito, kunin lang natin ito mamaya dito sa loob. Meron yan dong kinukuha para lagyan natin ng hose. Yan. Pwede sana gawing automatic to. So magdadagdag pa ako ng isang timer noon. So wag na. Ito na lang, okay na to. Itong tatlong timer. So test tayo dito sa
kailangan pala sa paglagay ng timer, wait lang. Kailangan pala sa paglagay ng timer, walang matamaan dito. Walang matatamaan dito. Yan. Ipipwesto niyo ng maayos dito. Yan sa mga bakante dito. Yan, mga bakante dito. Dito kayo maglalagay ng mga timer. Huwag kayong maglagay dito, baka tamaan. Baka tumama yung puwet ng timer dito sa mga nakalitaw na ito. Yan, mga nakalitaw na ito. So, sarado ko lang yan mamaya. So, check natin itong paanda natin yung wash. Yung wash muna. So, wash. Yun, okay na siya. Ito yung forward. Ito yung forward. Ito naman yung reverse, pabalikan mamaya. Yan, reverse yan papunta rito. So, lakas. So, okay na yan. Saglitin. Kailangan mo nang wag magsabay yung kailangan mauna itong timer ng washing. Kung wash lang gagamitin. Kung dryer, kailangan naka-off ito. Off mo lang, saglit. Yan, off mo lang ito. Ito sa spinner, kung i-spin mo yan, isang side lang yan. Ayan, isang side lang. Ganyan, isang side lang yan spin. So, kailangan paganahin yung clutch gamit ang itong drain motor. Yan. Yung sabi ko kanina na kapag okay yung drain motor, okay din yung niyan, kakagat yun. So, try natin yan. On. Hihilahin doon sa ilalim. Yan. Yun, lumagatik. Ibig sabihin lumagatik. Okay na yan. Okay na itong niya, dryer. Meaning pag lumagatik yon, okay na yun doon. Nakakagat na yung clutch nun. So, sunod mo itong dryer. Ito kapag on mo, bilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5 seconds or 6 seconds, saka mo on mo itong spinner. Itong dryer nya. Yan, so. Yan, o. Yan. Umikot na yung drum nya. Yun. Yan. Okay na yung tab nya. Ayan na. So, sabay din yung drain yan. Sabay yung drain yan, makakapag-drain ka na yan. So, off lang muna natin. Ayan siya. Tumama na yung drum nya, malaki. Off muna natin ito. Ibig sabihin, nag-off yun. Ayan, off muna natin ito. Meaning, kapag mag-drain ka, magtapos ka na ng washing, pindutin mo lang itong drain, pihitin mo lang itong drain, automatic mag-drain na yun. Automatic na drain na yun doon sa dulo. Kapag ito. Yan. Tapos ito, so lagyan na natin ng tubig. Lagyan na natin ng tubig, no? So yan, may tubig na siya. So, pihitin itong wash uli. Yan, nagwawash na siya. Nakakapag-wash na siya. Yan. Pagtapos mo ng wash, patayin mo muna. Pwede rin patayin yan. Wag kayong mag sobrang wash kasi kung ibalik nyo pag sobrang wash, masisira yung timer. Kailangan kunting pihit lang bago ibalik mo. So, sunod natin itong drain. Halimbawa, tapos ka na maglaba, sunod mo itong drain. Yan. Automatic magdi-drain yan doon, silalim. Ayun. Ayun. Nag-drain na siya. Ayun. Yan, nag-drain na yan. Yan. Automatic na mag-o-off yan kapag wala ng tubig. Kung matapos ito, automatic na mag-o-off yun. Yan, yun ang pangsunod. So, nag-ano yan ng tubig, nagtagas na yung tubig. Ibig sabihin lang, kung switch yung lalagay mo dito, baka yung switch mo, nakalimutan mo palang kalimutan mong i-off, baka masira yung drain motor. So ito yung nilalagay para may chance siyang mag-off. Yan. Yan siya. Kung sakaling naubos na yung tubig, kung hindi pa naubos, isang drain pa. Yan. Isang drain pa yan.
Magda-drain uli yan. Kasi drain motor to. Drain motor. Yan. Yan. Ayun. Kung nakapag-drain ka na, makapag ano ka na. Yun. Tuloy-tuloy na yung ano niyan. Kasi gumamit ka na ng spin. Yan. Yun. Yun. Patayin ko muna yung spin. Yung drain, hayaan mo lang yan kasi habang gumagana yan, nag-drain yan eh. Yun. Kung hindi pa naubos yung tubig, i-drain mo pa uli. Isa pang drain. Yun. Ngayon, kung gusto mo mang mamatay pati ito, kapag binuksan mo, ito, yan. Kapag binuksan mo at gusto mong pag binuksan mo, mamamatay siya. Ito lang yung gawin mo. Punta ka dito sa likod. Dito, sa likod niya. Yan, kapag umaandar yung washing machine, kung gusto mong kapag binuksan mo, mamamatay siya. Kapag binuksan at saka gusto mong mamatay para makapaglagay ka ng labahan, punta ka rito sa wash. Itong kulay brown, itong kulang brown na to, ito yung common niya, putulin mo yan. Ito, putulin mo yung ano niya, pumutol ka dito sa taas. Meron dito kasing door switch siya, tinatawag door switch. Ito, pag binuksan mo, meron yan yung switch, ito, switch yan. Yan ang door switch, kapag binuksan mo ay mamamatay, yan. So putulin mo yan, door switch na yan. Yan o. Door switch yan. Para lang yung switch ng ilaw. Kasi ito automatic kapag binuksan, mamamatay. Yan. Ito yung sensor niya. Yan switch yan. Parang switch lang yan ng ilaw. Pareho lang yan. Walang pinagkaiba. So gawin mo. Ganito. So ganito gawin mo. Itong brown na ito, common ito ng timer. Ng wash. Ito yan. Ito yung dalawang switch kanina. Lagay mo lang dito. Kabilaan. Yan. Lagay mo yung kabilaan sa dalawa dito. Yan. Ayan. Parang pinutol mo lang siya. Yan. Parang pinutol mo lang. Parang pinutol mo lang ito. Itong common niya ito. Itong common na to. Pinutol mo lang. Dito mo diretso sa switch. Isa. Yung output nun, ito. Yan, parang ganyan. Parang ganyan, pinutol mo lang. Yan. So, nahulog. So, try natin paganahin. So, pasensya na guys, kasi nag-iisa lang ako nagwa-vlog. Yan. Sana yun, naputol. Ito. So, naputol siya. So, yan. Sinsyahan nyo lang kasi nag-iisa lang ako nagbablog. So nakapahaba na itong video na to. So sana ay makatulong ito guys sa DIY nyo. Yan. So kabit na natin. Try natin isaksak uli. Yan. Try natin yung washing. Yan, umandar na yung washing. Yan, mamamatay siya kapag binuksan. Pag nakasarado naman, ayun, umandar siya, di ba? Atyan ninyo. Yun, umandar siya. Dahil doon sa switch dito. Dahil dito yan sa switch. Yan. Dahil dito yan sa switch. Yan o. Yan. Yan. Yan.
Dahil dito yan sa switch. Yan o. Yan. Yan o. Yun. Yun. Yan. Kita nyo ba? Yun. Yun. Kapag tinaas mo, andar yan. Yan. Yun. Mamamatay yan pag bitawan. Yan. Ganun ang function nito. Yan. Pwede putulin tong common, directed to isa. Yung output nun, sa common din. Dito. Yung kanina, parang pinutol mo lang at saka dirikit dito. So yan. So dito muna tayo sa ano na sa lagayan ng tubig. So yan, tanggalin nyo na lang to. Yan, tanggalin lang yan. Yan, tanggalin na lang to. Sa gitna. To. Yan, tanggalin na lang to. Ang sa loob niya. Yung sa loob, tanggalin. To. Yan o, tanggalin na lang to sa loob. Pugutin na lang ng lungnos. Yan. Tapos tanggalin pa yung sa loob nito. May 4 dito na screw. Tanggalin na lang. So yan, nakakuha natin ng screw. Tanggalin na lang. Yan. So ito na yung makikita nyo sa loob. Yan, ito yung makikita nyo sa loob. Yung may spring nya. Yan. So maganda dyan, sirain ito. Sirain na lang ito. Itong parang medyo ano sa gilid, yan sa gitna. Sirain na lang yan, gamitan ng lungnos. Yun. Tapos ibalik. Kasi kung kunin yung spring lang, babara pa yung tubig dyan. Hindi yan makakadaloy. Ito yung sirain dyan. Oh. Ito. Yan. Yan, para makadaloy ng mabuti yung tubig. Tapos, sirain na lang ito. Ito, sa gitna, sirain na lang rin. Ito. So, yun. Para lumaki yung butas dito. Para lumaki yung butas. So, ganun lang. Yan, para lumaki yung butas niya, para makadaan ang yung tubig makadaan ng mabuti. Yan. Tapos ibalik tong pinaka gasket niya. Ano yun? Ito. Balik ito. Yan. Yan kasi ang pumipigil ng tubig para hindi lumabas dito. So ibalik lang yan. Yan. Balik lang siya. Tapos ilagay ulit yung drain. Yan, ayan na siya. Yan. Yan, pwede mo pasukan dyan ng hose para maganda yung daloy ng tubig doon. Wala nakarang, wala din nakarang kanina. So, ganun lang. So, ibalik ko lang ito. At okay na yun. Sundan nyo lang yung video ginawa ko. So, hindi na kayo magkakamali doon. So, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. So, umuulan. So, salamat sa inyo. So kung di mag-subscribe na lang kayo guys kung nagustuhan nyo itong ating ginawa. Ganun lang.